Good morning po. Good morning. Yan, pakibati nyo nga po ang inyong nasa kanan at inyong nasa kaliwa. Mari po ba yung mga medyo nasa likod ay dumako po tayo sa harapan? Mayroon pa po mga bakanteng upuan. Yan. Ushers, may mga bakante po sa harapan. Ang palagi pong paalala ng ating pastor, ang bayad sa harap at sa likod pareho lang. Yan. So maraming pong salamat sa mga tumugon. Tayo pong lahat ay tumayo. Bilang pong pasimula ay hayaan niyo pong basahin ko ang nakasulat sa mga awit. Kabanata 5, talatang 3. Sabi po dito, sa kinaumagahan o Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Tayo pong lahat ay sumandaling lumapit sa ating pong Diyos sa umaga pong ito. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri, sinasamba, dinadakila, niluluwalhati, tinataas po namin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Maraming pong salamat sa isa pong napakagandang umaga na pinagkaloob nyo sa bawat isa po sa amin. Salamat Panginoon sa biyaya ng buhay. Naranasan po namin paggising pa lamang po namin sa umagang ito. Salamat Panginoon. Panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pagpapala na patuloy na mararanasan. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Lord, sa umaga pong ito Panginoon, kami po ay sasamba. Kami po ay magpupuri, sama-samang aawit, sama-samang itataas ang iyong pangalan Panginoon. Dalangin po namin Panginoon. Ganyan po kami, Panginoon, ng pusong dalisa. Pusong handa pong makinig. Pusong handa pong sumunod. At pusong handa pong magpuri at sa iyo. Maraming sa malayang pagsamba, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Bago man ang awit, luma man ang awit, Panginoon. Pero salamat Panginoon dahil ginagawa niyo pong laging bago Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon sa pagtutuwid. Salamat sa pangunguna. Salamat sa pag-ibig niyo Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Patuloy po kami nagpapahanda sa iyo sa umaga pong ito. Maranasan po namin ang iyong kalapitan. Ang iyong kwalwalhatian sa umaga po. Purihin ka, sambahin ka, kung aming sama-samang panalangin, pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen at amen. Mas malakas nga pong palakpak para po sa ating Diyos. Sama-sama po tayong umawit, sama-sama po tayong sumamba, sama-sama po tayong sumayaw sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, sumabay sa tugtuging ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo, sumayaw, at mag-awitan tayo.
ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin. Papuri sa'yo, hallelujah! Sumayaw, sumabay sa tugtugin ito. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw at mag-awit. Papuri sa Diyos! Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw. Papuri sa Diyos ay awitin mo. Sumayaw at mag-awitan tayo. Isama po natin sabihin, limutin ang iyong problema. Limutin na ang iyong problema. Ngayon ang oras para magsaya. Ang puso ay muling lalakas. Ang buhay ko ay sasaya. Hindi ko kayang tigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang
Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa kagalakan, sa kapayapaan na pinagkaloob niyo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon. Tunay nga po na wala na po kami nga hanapin. Sapat na po kayo sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kapayapaan nagmumula sa inyo. Kaligayahan na kamit sa piling nyo. Wala nang hanapin pa, wala nang naisin pa, kundi mamalagi sa piling nyo. Aming Ama, wala nang papantay sa'yo. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ang puso ko sa piling nyo. Hallelujah.
Salamat, Panginoon. Salamat sa malayang pagsamba. Tunay nga, O Panginoon, sa piling niyo lamang po namin mararanasan ang kapahingahan. Sa piling niyo lamang, Panginoon, mararanasan po namin yung kapayapaan, Panginoon. Sa piling niyo lamang, Panginoon, mararanasan po namin ang kagalakan, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng mga paghatid, sa kabila, Panginoon, ng problema, sa kabila, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon, pero sa piling niyo, Panginoon, mararanasan po namin ang katagumpayan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na nagiging kalakasan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat sa inyong mga pangako, Panginoon. Salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon, na pinagkalob niyo at binigay sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Dahil po doon, Panginoon, malaya po kami nakakaawit. Malaya po kami nakapagpupuri sa iyo, Panginoon. At malaya, Panginoon, kami nakakasamba, Panginoon. Maraming pong salamat sa umaga pong ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 at amen. Mas malakas pa pong palakpak para po sa ating Diyos sa umaga pong ito. Magandang umaga po mga kapatid. So, kayo Nanay Lagros, lagi ko pong bitiro pagka ako, namiss kita. Ikaw ang wala eh. Kaya, saya po ako pag nakikita ko si nanay. So, yun nga po, bunga ng pangangailangan ng paglilingkod ay isang beses isang buwan po ako nakakasama. Papatuloy po tayo sa ating sama-samang pagsamba ngayong umaga. At ang bahagi pong ito ay ang bahagi ng pagsamba sa magitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit po kayo nakaisa at kasama po namin online, naming ipahayag ang aming pagbati sa inyo pong pakikibahagi sa atin samba ngayong umaga. I just want to remind you, hindi po kayo nanonood, kayo po ay kaisa, kasama po namin online. Isang mahalagang paksa po na palagay ko ay mahabang panahon na hindi po natin napag-uusapan, ngunit kakataong ito ay mahalagang pag-usapan natin, especially sa iba't ibang mga kaganapan sa paligid. Sana po ang mga pangyayaring ito ay maging wake-up call sa atin, at ibang mga pangyayari at kalamidad. Ilan mang naman po kalamidad, yung mga korupsyon at issue sa ating lipunan, saan tayo dinadala nito? Ang paksa pong ito ay isang uri ng paksa na nananawagan po sa ating pare-pareho. Kasama po kayo, nakaisa at kasama po namin online. Ang panawagang ito ay panawagan ng pagsisisi. A call to repentance. You know why? Most of the time, sabi nga po natin, kapag ka ang tao ay may sakit, minsan ang tinitreat po natin is yung symptoms. Hindi po. Dapat treat po natin. Sa mga may sakit, madalas, halimbawa, masakit ang ulo, symptoms po yan. Lagnat, symptoms po yan. Pero meron po talagang sakit. So, dapat ang matreat po natin yung sakit, hindi po yung symptoms. Bakit? Kapag ka po natanggal na yung sakit, yung sakit, pati yung symptoms Diyos ng iba't ibang mga pangyayari. Sana po nagpapaunawa sa atin ng sintomas na meron po talagang problema. At ang isa po sa dapat nating makita na problema po talaga sa ating bansa, kasalanan. At ang isa po rin sa kasalanan na kung gusto nating mag-specific, ever sin is the greediness, kasakiman.
So, paano po natin ito hinaharap? Madalas tayo nagre-react sa tingin natin, di natin ginagawa ito. Paano naman yung ginagawa natin? Yan ho ba kayo, mga kapatid? Oo, hindi tayo nagnanakaw. Yung ginagawa mo naman. So, sa pagkakataon, sana po, no, sa mga, ulit-ulitin ko po, sa mga pangyayari at kaganapang sa paligid, mga digmaan, iba't ibang mga pangyayari. Oo, totoo, hindi natin ito maiiwasan, hindi natin ito mapipigilan. Pero somehow, at the same time, hindi natin ito kontrolado. But somehow, we can do something sa mga bagay na kontrolado natin. Iba, kundi sa ating sarili. May magagawa po tayo sa ating sarili. Para ano? Para hindi na tayo dumagdag, hindi tayo madamay. Marami na po sila. Na po tayong dumagdag, wag na po tayo sumali sa kanila. Therefore, ang panawagan po ngayong umaga sa ating paksa ay pinamagatan po nating please. Pakibasa nyo po. Ready? Go. Ang panawagan po sa pagsisisi. Pwede po ba tumayo tayo saglit? Mga kapatid, meron lang po akong pagkakamali. Ako po yung nagkamali. Mali po yung verse na inilagay ko, Matthew 3:17, wherein ang paksa po natin ay pag-aaralan po natin. Makikita po natin, actually sa iba't ibang bahagi ng talata, ng Bible o ng Testament. Mababasa po natin sa Matthew chapter 3 verse 2. Ayan, mali po ako nang nailagay diyan. So, sorry po. Ang nakalagay po ay ibang talata. Pero if you have your Bible with you, start with me in Matthew chapter 3 verse 2. Kung nakita nyo na po, pwede po bang yung hawak ninyong Bible apps? Kaya nandito naman na yan. Thank you. Edit agad. Salamat po sa ating text. Kung yung walang mga dalang Bible, dito nyo sa screen basahin. Pero yung may mga dala, pwede po bang sa mga gadget, sa mga printed Bible po basahin? Pagbilang ko po ng 3. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. Sa may mga hawak, doon sa wala. Yan. 1, 2, 3. Ganito po sinasabi. Matthew 3:2, and saying, repent, for the kingdom of heaven. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Saglit po tayong manalangin. Ikaw po na may panukala ng araw na ito, upang kami po ay sama-samang masamba po kami sa iyo sa magitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Nakikiusap po kami ng patuloy at lubusang tiwa at pagkilos. Payagan mo pong ang iyong kapangyarihan sa magitan po ng iyong Santong Espiritu ay maranasan ng bawat isa upang mahayag ang iyong panukala, layunin at kalooban sa buhay ng bawat isa. Sa dulo, pasyahan, piliin namin talaga na italaga ang aming sarili sa pagsasakatuparan ng bagay na ito sa ikaluluwalhati at sa ikararangal lamang ng iyong pangalan. Kausapin mo po kami sa isang personal na kaparaanan, pero kausapin mo po rin kami sa isang kalipunan ng iyong mga anak sa lugaring ito. Hindi po, malwalhati ka po at luwalhatihin mo po ang iyong pangalan sa buong panahon ng aming pagsamba sa magitan po ng pag-aaral ng sa pangalan po ng aming Panginoong. Amen. Bago ka po maupo, 2 o 3 na malapit sa iyo, tanong mo nga, handa ka bang magsisi? Tanong mo nga po. Tanong mo nga. So, sige po. Hindi na po kayong maupo. Mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, sa ating pagtatalakay, gusto po nating bigyang diin at bigyang pansin. At kung meron man po tayong dapat baun, magawa po natin sa bawat araw ay maintindihan at paalalahanan na ang ating sarili sa katotohanan ito. Na nagsasabi, ang totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus ay nagdadala sa isang totoong pagsisisi. Titin ko lamang po sa wikang English, true faith in Christ lead to genuine repentance.
Ah. Wag ho kayong maniwala dun sa mga nangangaral at pangangaral na, hindi, nung tinanggap mo si Jesus, pinatawad ng mga kasalanan mo, okay na yun. Hindi po totoo yun. Bakit? Bibigyang pansin po natin, mismong ang Panginoon, no, ay nagpahayag patungkol sa bagay na ito. At makikita po natin in the latter days, no, ay binigyang pansin pa rin po at binigyang diin pa rin po ito ng Panginoong Hesus sa mga iglesia. Sa bandang huli, makikita po natin. So yun po, no, ang totoong pananampalataya sa Panginoong Hesus ay dapat nagdadala sa atin sa totoong pagsisisi. So titingnan po muna natin, paano, at ito po ang sasagutin natin, paano ba binigyan diin ng Bible, no, ang panawagan patungkol sa totoong pagsisisi? So titingnan po natin ang tatlong bagay. Pero bago po natin tingnan yung tatlong bagay na yon, tingnan muna natin, ano po ba ang kahulugan ng pagsisisi o ng repentance sa English? Nandyan po yan sa inyong sa screen. Pakibasa nyo nga po what repentance means. Ready, go. Di po ba sabi, expressed a sincere regret or remorse about what one's wrongdoing or sin. Sa isang tanong, mga kapatid, kapag ka ikaw ay nagkakasala o gumagawa ng mali, payapa ka pa rin ba? Mga kapatid, ito po ang malaking tanong. Kapag ka tayo ay gumagawa ng kasalanan, kapag tayo ay gumagawa ng mali at hindi tayo natitigasig, tanungin mo ang sarili mo, si Kristo ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Katulad nga po ng sinabi natin, ang totoong pananampalataya kay Kristo ay nagdudulot sa atin, no, at nagdadala sa atin ng pagsisisi. Tingnan po natin, ano daw po ba ang mga component ng totoong pagsisisi? Ano daw po ba ang mga katangian? What characterize true repentance? 4 na bagay po yung nagpapakita ng totoong pagsisisi. Una po ay yung pagbabago po ng isip at ng kalooban. Ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesus ay kakikitaan po talaga ng pagbabago ng pananaw. Actually, sa ikalawang lesson po natin ng ating live conversations, di po ba, your new identity in Christ. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Therefore, ang totoong pagsisisi po ay nagpapahayag ng pagbabago ng pananaw sa buhay at ng kanyang kalooban. Hindi na dapat matitisuin. Nga po yung katabi mo. Di ba? Sasabihin, leader pa naman, pastor pa naman. Mga kapatid, sana nakukuha na natin yung mga ganong bagay. Di ba? Sana na-overcome na po natin at ang totoong pagsisisi po ay kinapapalooban po ng pagbabago ng isip at ng kalooban. Pangalawa po, ang totoong pagsisisi true repentance characterized by forsaking sin. Tumatalikod po talaga sa pagkakasala ang taong totoong nagsisisi. Paulit-ulit po nating binabanggit na sinasabi ng banal na kasulatan, be holy for I am holy. Meaning, ang totoong pagsisisi po ay hindi po nagbababad sa kasalanan. Ang totoong pagsisisi po ay matalikod, lumalayo ng kasalanan. Ang ibig sabihin, tayo nagkakasala, ito, dapat sa mga pagkakasala natin, natututo tayong magsisi. At ang pagsisisi po natin
ay ang pagtalikod, ang katibayan at ebidensya ng pagsisisi natin ay ang pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo po, dapat papunta tayo sa Diyos pag nagkakasala tayo. Yung iba po kasi, dahilan sa guilty feelings, ang nangyayari, matalikod sa Diyos. Eh kung pagkatapos mo magkasala, tatalikod ka pa sa Diyos, saan ka pupunta? Hello? So, makikita po natin na ang totoong pagsisisi ay ang pagdadala ng iyong sarili sa Diyos. Huwag mong payagang dayain ka ni Satanas na pagkatapos mo magkasala, hindi na po tayo katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po. Dapat sa pagkakasala natin, dinadala tayo sa pagtalikod sa kasalanan at pagkatapos nating talikuran ng kasalanan, hihingi tayo ng awa, biyaya, habag. Dapat papunta po. At pangapat po, na dapat bunga ng pagsisisi o epekto po talaga o katangian ng totoong pagsisisi. Nababago po talaga ang buhay. Ano na ang pagbabago ng buhay na naganap sa iyo? Pagkatapos ng mga taon ng iyong pananampalataya. Wag lang po tayong paloko sa mga tao na nakapaligid sa atin. Pasimba-simba ka pa naman. Eh para lang mamanipula po tayo. Bible pa. Para lang manipula ka. Para makautang tayo. Di ba? Eh mali din po yun. Hindi rin po tama yun. Mamanipulahin po tayo dahilan doon sa mga bagay na para makuha lang nila kung ano yung hindi rin po tama yun. Sasagutin po natin pagka may magano. Pasalamat ka't nagsisimba pa ako. Pasalamat ka't nagbabasa ako. Kung hindi, may kalalagyan ka. May mga bagay na dapat din po nating, wag naman po tayong paabuso na dahilan sa gano'n, pasimba-simba ka pa. Leader ka pa sa simbahan. Eh, pasalamat ka nga, naging leader ako ng simbahan. Kung hindi, may kalalagyan ka. Di ba? Minsan, may mga gano'ng mga bagay na dapat po maging matalino po tayo. Anyway, hindi po yun ang punto ng ating pag-aaral ngayong umaga. Gusto lang po nating makita kung ano ang mga katibayan at katunayan, how we should recognize repentance. So, kung titingnan natin ang ating sarili, mayroon po bang genuine o totoong pagsisisi na nagaganap sa ating pagkatao? No. So, ngayon, bibigyang pansin po natin ang tatlong mga katangian tatlong karakter o tauhan ng Biblia na sa kanilang pangangaral ay binigyang diin ang bagay na ito. No? So, titingnan po natin in the light of the life of John the Baptist, how John the Baptist emphasizes repentance. Pangalawa po, no other than our Lord Jesus Christ Himself, emphasizes and call every people, every nation for repentance. And finally, we will look for Peter, how Peter emphasizes the call o ang panawagan para ang mga tao po talaga ay magsisi sa kasalanan. So tingnan po natin ang tatlong bagay na ito. Una, tingnan po natin sa buhay ni John the Baptist. No? Ayan po yung ating text. Anyway, si John the Baptist po ang tawag po sa kanya is the voice in the wilderness. Kumbaga siya po ang forerunner. Sabihin nyo nga po, forerunner. Ibig sabihin po ng forerunner, he's the one who come before Messiah. Ayan. So, siya po yung sabi, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Bago po ang Panginoong Jesus ay gumanap ng kanyang ministeryo, nauna po si John the Baptist. No, at ang tingnan niyo po, si John the Baptist din po ay pinsan, second cousin ni Jesus Christ in flesh. No, kasi si Maria at si Elizabeth na nanay ni John the Baptist, magpinsan. Okay, so related din po talaga sila. So, si John the Baptist po ay ipinanganak ng napakakamanghamanghang kaparaanan. Ang tatay po niyang si Zacarias ay kinausap anghel.
So, kaya po, even from the birth, kaiba po talaga si John the Baptist. At si John the Baptist po, ang isa sa tauhan ng Bible na tuwirang tinuligsa ah, ang hari. No? Na sabi niya, hindi tama yung ginagawa mo. Kunin mo yung asawa ng kapatid mo. Yan. So, talaga si John the Baptist. Ganun po siya katapang. Ganun po siya kabold. So, tingnan po natin, paano po binigyang pansin ni John, o binigyang diin ni John the Baptist ang paksa patungkol sa pagsisisi or a call to repentance. In Matthew chapter 3 verse 2 po ang sabi niya. Pakibasa nyo nga po uli. Ready, go. Tingnan nyo po, no? Binigyang pansin ni John the Baptist ang paksa ng pagsisisi. May kaugnayan po sa pagsisisi ng Diyos. Tingnan nyo po, no? When John the Baptist speaks about repentance, hindi lamang po sinabi ni John the Baptist, magbago na kayo ng inyong pag-iisip. Kundi bahagi po ng pagbabago ng isip ay dapat ang ituon na ninyo ang inyong isip na nabago patungkol saan? Patungkol na sa paghahari ng Diyos. Kung ang dating isip mo ay patungkol sa mundong ito, sa mga bagay sa mundong ito, ang totoong pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbabago ng utak ay dadala sa iyo patungo sa paghahari at kaharian ng Diyos. Object po talaga ang repentance. It is not just a remorse. It is not just an emotional feeling, but a change of mind from here to there. And as far as John the Baptist is concerned, repentance in relation to the kingdom of God. Pangalawa po, na binigyang pansin ni John the Baptist, will be Mark chapter verse 4. Sige anak, go. At pakibasa nyo po. Ready, go. In relation to what naman? Tangina, for the kingdom of God. Dito naman po, for what? For the forgiveness of sin. Ibig sabihin, ang totoong pagsisisi, ay kinapapalooban ng pag-amin at pagtalikod sa kasalanan. So, hindi lang po basta aaminin ang kasalanan, kundi pagkatapos mong aminin, hihihingi ng tawad, ito po ay dapat talikuran. So, ang pagsisisi, mapapansin po natin mamaya, bigyang diin at palagi po itong nakaugnay. Bagamat ang totoong repentance po sa kanyang literal na kahulugan is change of mind. Pero pagka pinag-aralan po natin yung kabuuan ng ating pag-aaral, mapapansin po natin ito always connected, related sa kasalanan. So kahit po si John the Baptist, malinaw po sinabi niya, repent for the forgiveness of sins. Opo, ang Diyos ay nagpapatawad at mapagpatawad. Pero kung hindi mo naman aaminin, hindi mo naman ihihingi ng tawad at hindi mo naman tatalikuran, kaya nga ang topic natin is a call, ang panawagan. Bakit? Ang Diyos kasi nagbibigay ng chance. Because God is God of many. And then pangatlo, tingnan po natin, in the light of the life and preaching of John the Baptist, as far as repentance is concerned, pakibasa nyo, ready, go.
Tingnan nyo po, ano? Kasi nung panahong ito at nung panahon ni Jesus, magkasunod lang naman po talaga yan, ang laging pinagmamayabang, ang laging pinagmamalaki ng mga Israelita o ng mga Hudyo, sila ay anak ni Abraham. At yun yung kumbaga kinakapitan nila. They capitalized on that they were seed of Abraham. Pero ang sabi po ni John the Baptist, ipakita ninyo ang bunga ng inyong pagsisisi. No, ibig sabihin, John the Baptist give emphasis on repentance, that produce fruit. So may ebidensya po talaga ang pagsisisi. May katibayan po talaga, no, ang pagloob sa Diyos. Huwag niyong ipaglaki, sabi po ni John the Baptist, na kayo ay mga anak ni Abraham. Bakit? Sabi niya, kayang gumawa ng Diyos mula sa mga bato ng isang lahi para sa Kanya. So, sabi po ng ating pag-aaral, a call to repentance. A true faith in Christ lead to repentance. Kaya nga po, sabi po ng isang quotation, tingnan niyo po, no? Sabi po ni John Blancard, pakita niyo nga po, ready, go. Di ba? Yan yung summary ng ating, nung ni John the Baptist. Repentance is an inner change of heart and mind and outward change of life. Tanungin mo nga yung katabi mo, may pagbabago ba ako? Tanong mo. Di ba? Bakit? Ito talaga ang ebidensya ng pagsisisi. Pangalawa po, tingnan po natin in the light of the life of Jesus Christ himself. In Matthew chapter 4, verse 17. Yan, 4 po pala yun. Mali po ako ng sulat kanina. Dapat po Matthew 4:17. Ako po yung may pagkakamali. 3 yung nailagay ko. 4 po pala. John chapter 4, verse 17. Tingnan nyo, pakibasa nyo po ulit. Ready, go. Tingnan nyo pa. Ito pong Matthew chapter 4, verse 17, ang tawag ito is the kick-off of Christ ministry. Meaning, ito pong preaching na to, ang launching ng kanyang earthly ministry. Meaning, dito siya nagpasimula na mangaral. Ito po ay pagkatapos na siya ay bautismuhan ni John the Baptist. At pagkatapos po, siya po ay tinukso ni Satanas sa ilang for 40 days and 40 nights. And right after that event, the series of events, baptism and temptations, he started his ministry. And take note, the first message. Sa Bible po, yung mga una, yung mga paulit-ulit, no, na mga salita ay napakahalaga po niyan. At mapapansin po natin, ito po ay opening, launching, di ba? Kumbaga, ribbon cutting ng ministry ni Jesus. Take note of what he emphasizes during his first public preaching. Ano ang message niya? Ano ang kinapapalooban ng kanyang mensahe? Mensahe ng pagsisisi. Para saan? Para sa kaharian. The same message na sinasabi ni John the Baptist. Repent. Why? For the kingdom of God has arrived. Repent. Why? Meaning, change your mind. Take away all the sins. Take away all the impurities. Why? Because the government of God is already here. Ano ang emphasis din po ni Jesus kung ang pag-uusapan ay pagsisisi? So that the kingdom of God has taken place sa buhay po na uuk. Pangalawa,
tingnan po natin in Luke chapter 13, dalawang talata po ito, verses 3 and verse 5. Pakibasa niyo po muna yung verse 3. Ready, go. Ayan. Oh, yung sumunod na, verse 5. Pakibasa niyo po. Wala. Medyo kan po yan eh. Actually, similar po yan. Ang binibigyang emphasis po dyan, yung may mga taong napahamak. Yung iba po ay natabunan sa pagguho ng isang gusali. Sabi po ni Jesus, sa palagay ninyo ba mas masama yung mga taong yan na natabunan na gumuhong gusali? Hindi. Malibang kayo ay magsisi. Ano daw po ang mangyayari? Kayo rin ay mapapahamak. Therefore, ano po ang emphasis ni Jesus kung ang pag-uusapan ay pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan, for the forgiveness. Makikita po natin, almost similar po ang emphasis dyan at saka ni Jesus. Pangatlo po, tingnan po natin, in the light of the life and preaching of Christ as far as repentance is concerned, tingnan po natin in Luke 24:46-47. Sige yan. Yan. Pakibasa nyo po. Ready, go. Kanina po, ang emphasis for the kingdom of God. Pangalawa po na naging emphasis for the forgiveness of sin. Tingnan nyo po grabe po ito. Sabi, and for the sake of all the nations. Sabi nyo nga po, all the nations. Tingnan nyo po, hindi lang pala exclusive sa mga Hudyo o sa mga Israelita ang pagsisisi at ang paghahari ng Diyos at ang pagpapatawad ng Diyos. Kundi para kanino din daw po? For all the nations. So dapat po akayin natin ang mga pero at higit sa lahat ang ating sarili. Saan? Para sa kapatawaran ng kasalanan at para po sa paghahari ng balita, kasali po ang Pilipinas. Pero pagka po ang pag-uusapan nations, it does not only speaks about country, it speaks about the people. Ethnos po yan ethnic, meaning a certain people who have common language, common interest, nga po, pagka po sinabing ethnos o nation sa Bible, speaks about, para po mas practical at literal sa ating bansa, mga Kapampangan, mga Batanggenyo, ganon. Shared same culture, language or dialect, so geographical locations also. So yun po yung sinasabi ni Jesus. Ang pagsisisi ay para sa lahat. Tingnan nyo po, ang sabi, sa pa pong quotation, ang sabi naman po ni Louis Berkhoff. Basa nyo po. Ready, go. Diba? So, hindi lang daw po ang pagsisisi ay isasama mo sa pananampalataya. No. No, hindi daw po ang pananampalataya ay isasama mo sa pagsisisi. No. Ang totoong pananampalataya daw po ay nagdadala ng totoong pagsisisi. Tandaan po natin, si Jesus na po ang nagsabi niyan. Pangatlo at panghuli na gusto nating bigyang pansin na nananawagan patungkol sa pagsisisi ay ang
alagad ng Panginoong Hesus na si Pedro, na madalas ay, nga po, naniniwala daw po ang pillars of the church. So, tingnan po natin. Kilala naman na po ng pinakamarami sa inyo si Pedro. So, tingnan po natin how Peter its repentance. In Acts chapter 2, verses 38 to 39. Ito po yung event, mga kapatid. Di ko na para mabigyan po kayo ng background. Ito po yung event na kung saan si Peter po ay nag-preach. At pagkatapos po niyang mag-preach, nagtanong po ang mga tao. Ayan na po yan. Anong aming gagawin? Kasi nakapakinig sila ng pangangaral Tungkol sa Panginoong Hesus, patungkol sa kamatayan, pagkaibig at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At sa magitan po ni Hesus, pwedeng maranasan ng kaligtasan. So, sabi po ng mga tao, pagkatapos marinig ang katotohanan ito, sabi po niya, ano po ang dapat naming gawin? Ayan na po ang sabi. Sabi po ng Acts chapter 2, verse 30, actually, 38 lang po yan. Pero idinagdag na po natin yung verse 39. Sabi, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. For what daw po? Hello, for what? For the forgiveness of sins. Again and again, it was emphasized, mga kapatid, from John the Baptist, Christ, and even Peter, emphasizes repentance in line and connection with the forgiveness. Therefore, ito po yung ating nibigyang diin. Ang totoong pananampalataya po sa Panginoon ay nagdadala at nagdadala ng pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Pangalawa po, tingnan yung susunod na event, no? Si Peter pa rin po yan, no? In Acts chapter 3 naman po, verses 18 and 19, yung sumunod naman pong mga event sa Acts po ito, no? So ito naman po yung sumunod na event. Sabi po ng mga tao, pagkatapos uling makapakinig ng pangangaral, ng salita ng Diyos, ang sabi, anong dapat naming gawin? Ito, sagot ni Peter. But this is how God fulfilled. Ito po, nagsasabihan po kasi ng mga tao, lasing yung mga yan, no? Sabi po ni Pedro, ang aga-aga pa, paano maglalasing? Ito po yung sinabi niya. But this is how God fulfilled what He had foretold through the prophet, saying that this Messiah should suffer. Repent then and turn to God, so that your sins may be wiped out, that what? Times of refreshing may come the Lord. Tingnan niyo po, no? Repentance gave what? Refreshing. Tingnan mo nga po yung katabi mo, sariwa pa ba? Baka po, kaya kayo nanunuyot, no? Dahilan sa ang Espiritu hindi na po magawa sa atin dahilan sa kasalanan. Susi po ng pananariwa muli ay ang pag-amin, paghingi ng tawad, at pagtaliko sa kasalanan. Ngayon po, sabi po ni Peter, that times of refreshing may come. Kangino daw po magbumula? From the Lord. Pero ano ang susi? Repent. Pangatlo po, tingnan natin, paano binigyang diin ni Pedro. Ito naman po yung panahon na pinuntahan niya yung unang hintil na mananampalataya. Acts chapter 11 verse 18. Po yun? Cornelio, ang unang hintil na mananampalataya, nagbukas sa mga hintil para manampalataya rin. Pagkatapos nito, nagkaroon po ng meeting ang council, no? At sa kanilang pag-uusap, inireport po ni Pedro kung papaano po kumilos ang Diyos sa buhay ni Cornelio, ng kanyang pamilya at ng kanyang mga tauhan, o ng kanyang mga alipin o mga tauhan.
Tingnan niyo po, sabi po ni Peter sa kanyang, ang response po ng mga member ng council sa Jerusalem, ito po sabi niya, sa Acts chapter 11 verse 18. Pakibasa niyo nga po. Ready, go. Di ba? Because of repentance when the Gentiles. At kasama po tayo, kabilang po tayo sa tawag na Gentile belief. Nagkaroon po tayo ng access. Sa huli, tingnan niyo po kahit sa matandang tipan, ang Diyos ay patuloy ng panawagan ng pagsisisi sa kanyang mga anak. Nung ebidensya. Tingnan niyo po in Jeremiah 36. Kaya na, Jeremiah chapter 36 verse 3. Pakibasa niyo po ulit. Go. Ano po in line pa rin sa kasalanan. Pero ito po magandang balita. Kaya nga po, a call to repentance. Panawagan, kahit na po nung matandang tipan pa or even in the Old Testament time, God is called for repentance. Tingnan niyo po, ang sabi po niya, perhaps when the people of Judah hear about every what? Every what? Disaster. So meaning, sila rin po ay nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin, problema, mga disaster, kalamidad, or iba't ibang mga pangit na pangyayari. Pero sabi niya, sana ay magdala ito sa kanila saan? Sa pagtalikod sa mga pamumuhay. And I will forgive their wickedness. Saan tayo dinadala ng mga pangyayari at karanasan sa paligid? Dinadala po ba tayo nating siyasatin ang ating sarili at sa mga kasalanan na ginagawa natin? Dinadala po na talik kasalanan? Dinadala po kapit sa Diyos? Ba talaga ng pagbabago ang ebidensya at katibayan ng kaugnayan natin sa Panginoong. Bakit? Sa bandang huli, mga kapatid, ito po ang sinasabi sa Gawa chapter 17 verse 30. Paki-plus nga na. Ready? Pakibasa nyo nga po. Ready, go. Diba? Noon daw, pinagbigyan na ng Diyos. Pero ngayon, ano na ang panawagan ng Diyos? Panawagan. Para ka daw po. Sabi mo nga sa katabi mo, para sa atin pala to. For all the people. Sa mga kapatid, pangyayari at kaganapan sa ating paligid, sana po. Sa atin natin ang ating mga sarili. Sana po maging awit natin yung isang awit. A pure heart. Po, panalangin po. Bakit? Kasi sa huli, ito po ang babala ng Panginoong. Yan niyo po ang babala ng Panginoong Jesus kapag ka ang kanyang bayan, ang kanyang anak ay hindi nagsisi sa kasalanan. Actually, 3 simbahan po yung kanyang sinabihan patungkol sa bagay na ito. Ulitin ko 3 simbahan. Pero isa lamang po yung pinili ko. Simbahan sa Efeso, simbahan sa Tiatira, at di ko ma-recall yung isang simbahan. Ito po yung sinabi niya patungkol sa pagka po ang kanyang bayan o ang kanyang mga anak ay hindi. Pakibasa niyo po. Ready, go.
Baka po talaga dumi na ang buhay natin because we are tolerating ourselves wrongdoings, allowing ourselves to papayagan ng mga sarili makontaminate ng ibang mga kasamang gawain. Mga bagay na hindi karangalan sa Diyos. Mga bagay na nagbibigay batik sa pangalan ng ating. Sana po ang IRM ministry bagay na ito. At akayin po tayo ngayon. Kahit po kayo nakasama po. Baka po hanggang ngayon naglulubalog pa po kayo sa kasalanan. Mga kapatid, marahil maitatago po natin yan sa katabi natin. Marahil maitatago natin yan sa ating kapamilya. Marahil maitatago mo yan sa mga tao na malalapit sa iyo. Pero tandaan natin maitatago. At binibigyan po tayo ng pagkakataon ngayong tawad at ng kasalanan. Bakit? Ang totoo pananampalataya sa Panginoong dadala po. Sa totoo, kinapapalooban po pag-amin, pagkilala, at pagbabago ng at ng pagtalikod at paglayo sa kasalanan at paglapit sa pagbabago. Para po sa ating lahat, ang Diyos, ang Panginoong Hesus ay nananalig. Salita ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ngayon paalala at babala sa magitan po ni John the Baptist, magitan po ng Panginoong Hesus, at maging sa magitan po ni Pedro, at maging nung Old Testament, ito na po ang panawagan. At hanggang ngayon, pinapanawagan po tayo bago mahuli tayo at talikod ay ang palataya na Panginoong Hesus adala. Kada umaga po at pagpalain po kayo. Tayo po ngayon ay nasa panahon ng ating pagkakaloob ng ating pong tithes and offering. Tayo pong lahat ay tumayo. Aming Panginoon, banal at makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa isang buong linggo na pagpapala at bagay na kilala po namin ito pong katapatan sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, kami po ay magkakaloob at magbibigay. Ang amin pong pakiusap, masumpungan mo po ang bawat isa na may buong pusong pagbibigay. Hindi po sa aming standard, kundi sa standard po ninyo. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Ito din po sa aming mga panalangin, pagpalain mo po ang aming mga kapatirang may negosyo, ganun din po, Panginoon, ang mga hindi makapagbibigay. Magamit po ang mga malilikom na ito para sa advancement at pagsusulong ng inyong kaharian dito. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan, good morning po mga kapatid. Tayo pong lahat ay tumayo para sa atin pong pananalangin pastoral. Nagpapasalamat po tayo palagi sa Panginoon bagamat tayo naman po ay nananalangin ng personal no, ng pagpapasalamat. Pero this time tayo po ay sama-sama po na mag-offer ng pagpapasalamat at the same time para sa atin po mga iba't ibang kahilingan. Sa pagkakataon pong ito, inahan niya po ang lahat na yumuko. Tayo po ay pumikit at tayo po ay dumulog sa kapangyarihan Diyos Ama, patuloy po na nagmamahal sa bawat isa. Nasasalamatan ka po namin, ang Panginoon. Napuri ka po namin sa umaga pong ito. Patuloy ka naming itinatanghal at itinataas. At patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po ng iyong mga biyaya at pagpapala na kung naranasan sa Nasasalamatan ka po namin, Panginoon, sa iyo pong protection. Papasalamatan ka po namin sa pagpapala, provision po sa bawat araw, sa karunungan, Panginoon, sa kakayahan na makakilos at makakataw ng maayos, sa aming mga kalusugan, Panginoon, at sa napakarami pa pong blessing, Lord, na ipinaranas mo po sa amin. Salamat po sa iyo. Papasalamat din po kami sapagkat sa umaga pong ito, muli mo pong ipinaalala sa amin. Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Totoo po yan, Panginoon. Dahil po sa paulit-ulit din po at palagi po kaming nakakagawa ng mga pagkakamali at kasalanan. The moment na kami po ay lumapit po sa iyo, Panginoon, nandyan po palagi ang iyo pong pagpapatawad. Maraming pong salamat sa mga pagpapanibagong sigla na binibigay mo po sa amin sa mga panahon na kami po ay nangihina. Kamila po kami ay nawawalan ng lakas ng loob. Nandyan ka po, Panginoon. Pinapalakas mo po ang aming kalooban. Pinagtatagumpay mo po kami sa iba't ibang suliranin na pinapayagan mo po na maranasan namin, aming Ama. Maraming pong salamat sapagkat ikaw po ang nagkakaloob ng kapayapaan, kagalakan na hindi naman po talaga kayang bilhin ng salapi. Maraming pong salamat sapagkat ikaw po ang nasa aming mga buhay. Kaya nga po maaari namin sabihin, Panginoon, nasa amin na rin po ang lahat sapagkat ikaw po ang source ng lahat ng bagay. Kaya po, Panginoon, sa umaga pong ito, maraming pong salamat for your goodness, Lord, for your faithfulness, for your love, Panginoon, na patuloy mo pong ipinaparanas at patuloy pong ipinagkakalob mo po ng sagana sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin sa patuloy po na pagkakaloob mo po sa aming mga buhay ng kakayahan na sundin at gawin ng iyong kalooban. Hindi namin kaya sa ganang aming sarili, pero palagi ka pong nandyan, Panginoon. Hinihimok kami, inuudyo kami, Panginoon, na gawin ang nararapat at gawin kung ano po yung ninanais mo. Kaya Lord, sa umaga pong ito, tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat sa mga hindi pa namin kayang isa-isahin na mga blessing na pinaranas mo po. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagpupuri. Sa umaga din pong ito, kami po'y sama-samang lumalapit po sa iyo, Panginoon. Dumudulog po sa iyong mahabaging trono na alam namin na lagi pong nakabukas para sa bawat isa po sa amin. Sa iba't iba po namin pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang nakakaalam. Dalangin po namin, aming Diyos. Patuloy mo po itong ipagkaloob sa bawat isa. Kami po ay nangangailangan ng mga pinansyal. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagsabi sa iyong mga salita. Nagkakaloob ka ng abilidad para kami po ay mag-produce ng wealth. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong pag-abound sa buhay ng bawat isa, yung ability na yun, Panginoon, to create wealth. Lord, dalangin namin, pagpalain mo po ang lahat ng gawa ng kamay ng iyong mga anak. I-multiply mo po ang kanilang mga resources, Panginoon. I-bless mo po ang kanilang mga negosyo. Palain mo po ang kanilang mga hanap buhay. At habang patuloy mo naman pong pinagpapala ang bawat isa, masumpungan mo naman po kami, Panginoon, na patuloy na nagtatapat po sa iyo sa lahat ng bagay. Kung meron pong mga suliranin ng aking pong mga kapatiran, Panginoon, palakasin mo ang kanilang kalooban, patatagin mo po sila, at loobin mo po sa ilalim ng iyong kapangyarihan at biyaya, mapagtagumpayan po nila, Panginoon, ang lahat ng mga suliranin nito, at loobin mo po na magdala po ito sa kanila ng mga pagbabago, pagtuturo din, pagtutuwid, maging mga learning moment po nila, Panginoon, ang mga problema na kanila pong nararanasan. At alam po namin, Panginoon, na sa mga ganito pong mga bagay, kami po ay iyo pong tinuturuan, kami po ay iyo pong itinutuwid upang patuloy po na maging better person po kami.
Panginoon, pagpalain mo din po ang aking pong mga kapatid na meron pong mga iba't ibang mga karamdaman, mga sakit, na angkin po namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na manggagamot. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na nagpapagaling ng aming mga karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng himala at wala pong mahirap at wala pong imposible sa iyo. Amin pong hinihiling mula po sa iyo pong makapangyarihang kamay. Ipagkaloob mo po, hipuin mo po ang aking pong mga kapatid na may karamdaman at maranasan po nila ang iyong kapangyarihan at sila po ay gumaling. Marami pong salamat sa iyo. Sa umaga din pong ito, kami po ay nakikiisa, Panginoon, at nagpapasalamat sa mga kapatid po namin na iyo pong pinasapit sa kaarawan ng kanilang mga buhay at sa amin pong mga kapatid na pinasapit mo po sa anibersaryo ng kanilang mga kasal. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat lagi po ang blessing mo po ay available para sa bawat isa po sa kanila. Sa panibagong taon ng kanilang buhay at sa panibagong taon ng kanilang pagsasama, Panginoon, gabayan mo po sila, samahan mo po sila, mapagtagumpayin mo sila, Panginoon, at hayaan mong maranasan po nila ang iyong kapangyarihan. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na dumaloy sa kanilang iyong biyaya at ang kanilang mga buhay maging patotoo sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Sa oras din po na to, amin pong pinagpapala ang amin pong barangay. Amin pong pinagpapala, Panginoon, ang lahat na nangangasiwa sa aming barangay. At patuloy naming inaangkin, Panginoon, ang iyong pong kalooban, ang iyong pong kapangyarihan, ang patuloy po na mararanasan sa Barangay San Pedro. Panginoon, muli po, maraming pong salamat sa pagkakataon na kami po ay makalapit sa iyo ng sama-sama. At amin pong inaangkin ang iyong pangako na iyong sinasabi sa iyong mga salita, sa sino man pong lumalapit sa iyo, hindi mo po kami bibiguin. Purihin po ang iyong banal na pangalan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun po ang patuloy, sama-sama, di kami titigil, di kami magsasaka, di kami mapapagod na sabihin, so, para sa iyo, habang po ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Salamat po sa pagkakataon na kami tinipon, kami na naririto sa Budwagan at sila nakaisa't kasama po namin online. Ito po ang pag-usap at panalangin, idin ang iyong pagpapalagay sa pagtataas ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabagpa sa inyo. Hilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sarapin ng inyong buhay kasama ng inyong kamahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay sama-samang magsabi na Amen at Amen. Be seated please para po sa ilang mga pahayag, pagbabalita at pagbati. God bless po. Good morning. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Short announcement lang po. Para po ito sa lahat ng teens na nandito, mga kabataan po natin ang edad ay 13 to 17 years old. Ayan. Dahil bukas po ay holiday, meron po silang fellowship bukas. Ayan, alas 2 po ng hapon, may registration po itong 20
pesos. Yun po ay para sa kanilang souvenir tsaka po sa kanilang merienda na nandito. Kaya sa lahat po ng parents na nandito na may anak po na 13 to 17 years old, and akin po ipinapaalam ang inyong mga anak po at paki-encourage na din po ang inyong po mga anak na suportahan po ang kanilang fellowship. Yan po ay sa pangunguna ni Kuya Shan Pingol. Ayan, sa registration po, pwede na po mag-abot ngayon kay Kuya Shan ng 20 pesos or pwede rin naman po bukas. So before 2 p.m. po, nandito na po sila para makapag-start po sila sa eksaktong oras. And then, lahat po ng life group leaders na nandito po, balik po tayo mamayang 3:00 para po sa ating mentoring with Pastor and Jack naman po. And ang ating mga life group po, wag po natin kalimutan, ang ating mga life group leader, ayan, wag mo natin taguan. Ayan lang po. God bless po sa bawat isa. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday.